Hey mga kangkol, welcome back na naman sa ating YouTube channel, Phoenix PCP Airgun Philippines. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe na lang at paki-click yung notification bell para mag-updated kayo sa mga bagong videos natin. Huwag na kayo mag-how much, please see description below pa check nyo yung mga link ng ating Facebook page, Facebook accounts, Shopee, Lazada, at iba pang mga Facebook accounts natin. Doon kayo mag-message, direct message kayo doon. At pwede nyo i-check out din sa ating mga online shops, yellow, orange saka blue baskets, yung mga accessories. So ngayon mag-assemble tayo ng isang unit ni Sir Andrew Sereño. Yung unang choice niya yung gray sana, tapos nakita niya itong black. So ito yung pinili niya. So, buong unit yung kukunin niya. Nag-down siya ng 50% sa unit para i-assemble natin. So, yung yung isa sana, buo na sana yon. Hangin na lang, kulang nun yung previous videos natin. Meron tayong binuo nito, yung na kulay gray. Buo na yon, kulang na lang ng hangin. Tapos, kulang na lang ng leg test saka tuning. So, ngayon ito yung assemble natin. Itong kulay black na Phoenix multi-shot, Phoenix X multi-shot receiver. So full CNC made, stainless ang kanyang internals. So hindi siya, ito ay T6 aluminum, hindi siya Indo-made, ito ay Philippine made. So alam niyo naman pag Indo-made na material, malambot ang kanyang material na mga receiver. Unlike dito sa atin na matibay, ito solid. Test pressure nito 3000 PSI yung ating receiver. So CNC made, tapos right and left handed din siya mga ka-uncles. Magandaan din dito, dual type, pwede siyang pang wood stock. So nakita nyo naman sa previous videos natin, pag gusto mong gawin pang wood stock, tanggalin lang itong kanyang tactical kit ito. Tapos meron din tayong chassis nito na 3D printed. Pag naka wood stock ka lang, pwede natin kabitan na chassis na 3D printed. So full CNC made, stainless ang kanyang internals. Yan. Yan mga ka-uncles, ating receiver black. Tapos ang kanyang lagayan ng gauge is M10 by 1. Lahat ng receiver natin M10 by 1 na gauge. Tapos detachable ang kanyang valve assembly sa loob. So naka-timbal type mga ka-uncles yan. Naka-timbal na yan, kaya yung barrel natin is plug and play, kabit na lang. Adjustable din ang kanyang power, pwede mong lakasan, pwede mong hinaan. Tapos meron siyang safe trigger lock. Yan ang kanyang trigger lock mga ka-uncles. Unlock, yan, lock. Kaya natin ang kanyang, yan, ano ba yung lock nito? Ayan, nakalock siya. Nakalock yan mga ka-uncles. Kung naka-unlock, yan. Pigilan na natin baka walang hangin, baka masira naman yung acid valve. Yan, unlock. Sukat na buffer tube M30, yung malaki. Dalawa kasi yung klase na buffer tube mga ka-uncles, yung maliit saka malaki. So yung sukat ito, yung malaki M30. Sinadya natin yan para sukat din yung folding mechanism pag gusto mo ng folding mechanism na ikakabit sa unit. So symbol na natin, bago natin symbol, check muna natin yung mga, so na-check natin ang loob nito. Yung gauge pala, pwede mong ilipat dito, same thread lang yan. Check natin kung mahigpit yung mga lock. Yan. Tapos ang kayang timbal, check din natin. Kung masikip. Full CNC made, stainless ang kanyang internals. So wag na kayo mag how much mga ka-uncles. Direct message na lang sa ating Facebook page. Tapos ito naman, may lock yan. Kapag malambot, pwede mo dito ma-adjust. Ang gagawin mo lang, luwagan mo lang to. Tapos itong iabante mo tong kanyang timbal guide. Abante mo, saka mo higpitan para magla-lock siya. Yan. May lock siya mga kakos.
Yan, meron din siyang decacker. Tapos, left-handed, saka right-handed. Pwede mo ilipat-lipat yan. So, simulan na natin. Symbol. So, nakakabit natin ang kanyang grip. So, dalawang dalawang klaseng grip gamit natin mga ka-uncles. Ito, fit siya sa AA grip dito. Tapos, meron tayong mga ibang design din na yung grip natin na kasukat yung isa. Yung walang masyadong design. Ito kasi ito yung pinagsukatan natin. Yan mga ka-uncles. Fit na fit. So, wag na kayo ulitin natin. Wag na kayo mag-how much. Direct see description below. Nandun yung mga link ng mga shops natin mga ka-uncles. Facebook page. Ano pa ba? Facebook page saka kay Chuy Aluson. The Fort. So, advice natin, kapag may PCP ka maganda, kung meron kang mga ganito, mga Allen wrench, lalo na pag mahaba. Kung wala ka namang mahabang ganito, kahit yung mga ganito lang, putulan mo lang, tapos dugtungan mo, weldingan mo ng rad. Kasi kung bibili ka pa, tapos isa lang ang kailangan mo. So, ang sukat ito, M5. M5 na Allen screw, M5 by 10. M5 by 10 mm. Siya nakabit na natin ang grip mga ka-uncles. So ito, kahit hindi na siguro ito, kabit na natin para may cover. Ito kasi yung grip na to, para ano to, pang tawag nito, pang airsoft. Kabit na natin para may cover din. Ano kayong kasukat na ano dito, screw. Andrew Serenio. Taga saan ba ito si Sir Andrew? Kidapawan City. Andrew Serenio from Kidapawan City. So, sunod natin kabit ang kanyang ito, regulator. Ayan. Taiwan regulator, mga ka-uncles. So, sa pagkabit ng regulator, ganun pa rin. Tanggalin nyo itong kanyang ito, knock-off pin. Kasi pag direct mo kakabit dyan, wala namang magtutulak nyan. Yan, tingnan nyo mga ka-uncles, ang lalim ng kanyang plenum. Lalim. Yan. Tapos mayroon pa dito. Kaya malaki yung malakas yung capacity nito. 1000 plus FPS ang capacity ng ating multi-shot receiver mga ka-uncles. Hindi mo kailangan na mag-extra plenum nito mga ka-uncles. Subok na ang ating Phoenix X. Bakit Phoenix X mga ka-uncles? Yan, Phoenix X yung ano natin, design. Phoenix X multi-shot. Luwagan nyo lang itong kanyang dalawang screw. Tapos tanggalin nyo to. Yan, tanggalin nyo yan. Dandahan lang, baka malaglag yung mga disc. Tapos hindi nyo na alam yung arrangement, magkagulo-gulo, magbago na yung output pressure mo. So yung output pressure pala nito is 1,800. Yan. Tapos balik nyo na ulit. Tapos kabit nyo na ulit yung regulator. Yan. Ano man na. Kuha muna tayo ng carbon fiber tank. Yan, yung sukat ito is
M18 by 1.5, tapos dito standard yan, G1 half. So kabitan natin ng O-ring para additional seal sa ating regulator. Yan. Kabitan natin ng regulator mga ka-angles. Yan. Tapos ang kanyang tangke, ang carbon fiber tank. Check natin baka may sabit itong nasakto lang. Carbon fiber tank na 0.42 liters. So yung gamit nating carbon fiber tank is All-Safe. Subok na yan mga-angles. All-Safe, makapal, pagkagawa matibay, tapos smooth finish pa siya, wala siyang mga lubak-lubak. Carbon fiber tank All-Safe. So meron tayo available din yan sa ating blue shop. Yan ating tangke. Carbon fiber tank. Makangkos. So, maganda pagkagawa. Smooth na smooth. Tapos, ito, pakita ko sa inyo. Kung gaano siya kakapal. Yan. Kapal mga ka-angles. So, yan. Test pressure, 4,500 yan. PSI or bar. Working pressure, 300. All-Safe yan mga ka-angles. So meron tayo available nito 0.42 liters, 0.5, 0.36 liters, saka yung pinaka-compact natin na 0.22. So meron na yung O-ring, kabit na lang. So dapat pala hindi muna natin kinabit yung grip para maligtas muna natin ng unit. So ang gagawin natin ngayon, tanggalin na natin to. Karga natin ng hangin tapos i-ligtas natin. So, pag gusto mong gawing pang-stock, yan ang kanyang magiging itsura mga ka-angles. So, karga natin ng hangin, tapos iligtas natin. Check muna natin to kung nagpitan ba. Tapos, lagyan natin ng pressure gauge bago natin kargahan. So, ayan mga ka-angles, naligtas na natin, tapos nakargahan na din natin ng hangin. 2,500, nilobdom natin yan sa tubig hanggang dito para ma-check natin kung may leak. So far naman wala siyang leak mga ka-angles. So ang gagawin natin ngayon, itakabit natin ang kanyang barrel. So ikabit na natin to ang kanyang trigger assembly. Tactical trigger assembly. So napakadaling mag-assemble ng PCP pag meron kang PCP compressor, hindi ka scuba tank. Kasi kung hand pump lang tapos multi-shot yung receiver mo, mahirapan ka magkarga. Kasi kailangan yung biglang pressure na pasok dito sa tangke mo, sa receiver para mag-set yung valve assembly.
Unlike kasi kung hammer type, tapos magkarga ka, pwede mong hilain yung pin. Ito kasi, hindi mo mahila yan kasi nasa loob. May tubig pa yan, oh. Naligtas natin. So ngayon, ikabit natin ang kanyang buffer tube. Ayan. Sa mga nagtatanong kung para saan to, sa mga nakabili ng buffer tube natin, hindi ko rin alam kung para saan to mga kaangkols. Kasi sa mga airsoft, sa mga airsoft to, disregard mo na lang. Yan, M30. Sakto yan. Buffer tube. X-power din siya, pero may dalawang klase ito. May malaki at may maliit. So, gawin mo lang, luwagan mo, higpitan mo konti, saka mo higpitan dito. Ayan. Tapos, yung kakabit natin buttstock is GL4 buttstock. Tapos itong isa pa kasama sa buttstock natin. Hindi ko alam kung saan ito nilalagay, parang dito ata. Dito siguro. Yan. Yaman na. Yan, fit na fit yan mga kaangkols. Yan, adjustable. Tubig pa oh. Yan. Kung saan ka maging komportable, kung habaan mo or iksian. Tapos meron siyang adjustable ang kanyang check riser. Yan. Tapos ngayon ikabit natin ang kanyang barrel. So ikakabit natin yung barrel choke type. So mas mahal to sa compare sa normal na barrel natin. Ito pang competition grade. So naubusan tayo ng isa. Kaya ito na lang. Previous na din na Kaiser choke type. Mas mahal to. Kaysa yung normal na natin barrel. AC barrel. AC barrel 12 grooves na tamakan ko sa kayang grooves. Tapos sa choke type yung dulo niyan, ayan, makintab, walang sabit, ganda pagkagawa, malinis. So ikabit natin ang barrel. So kagandahan kasi natin receiver is plug and play na yung barrel kasi siya, nakatimbol na siya. Tapos yung set screw ng kanyang barrel is 4. Excuse me. 4 yung set screw. Yan. Pagkabit, ganyan lang para katulak yung barrel. Tayo nyo, nakatulak ang barrel tapos bago yung higpitan. Para sakto-sakto lapat yung kanyang o-ring dun sa loob.
Yan, napakadaling tingnan, gawin. Para napakadaling mag-assemble. Kaso kapag wala ka pang experience sa una, medyo mapaka pa. So, yung barrel natin is dual type. Yung kagandahan kasi ng ating silencer, dual type. Kapag walang thread yung barrel mo, pwede siyang disalpak. Kasi meron siyang apat na 6 screw sakto sa 16mm, tapos malalim pa yung kapit ng barrel. Tapos pag meron naman siyang thread, meron din siya kasi dual type yan. Sa loob meron din siyang thread. Yan mga kangkos, may thread siya. Ang gandaan nating silencer, dual type. So ayan, kapit na natin. So i-test muna natin. Test muna natin. Yan, lakas. Magangkos, malakas. 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 So, test mo natin kanyang EPS. Ayan. So, 24 inches ang kanyang barrel na AC barrel, 12 grooves. Carbon fiber tank, all-safe, Taiwan regulator, Phoenix X multi-shot receiver, full CNC made, adjustable power, adjustable trigger pull, with trigger lock, tapos meron siyang decacker, grip, yung kanyang butt is adjustable with adjustable cheek rest. Silencer 6 inches dual type. So test natin ang kanyang EPS mga ka-uncles. So mga ka-uncles, test natin ang kanyang EPS mga ka-uncles. Tinanggal natin ang buffer tube, buttstock para makapag-adjust tayo ng power. Hindi pa siya naka-maximum power. So, test natin. Ayan. Pagkasa mo, lagay mo lang ang pilit. So, check natin kung ilan. So, 973. So, good to go. Test natin. Test fire natin mga ka-uncles. Pag masyadong malakas, bawasan natin ang power. Kasi kung masyadong malakas ang power mo, yung direksyon ng pilit mo hindi maganda. Ano yan? Sumasayaw yan. Kaya bawasan natin kapag masyado siyang malakas. Yan kagandahan kapag adjustable ang power. Pwede kang madali siyang i-tuning. Kapag magpalit ka ng short barrel, so syempre bawasan mo rin yung kanyang power mga ka-uncles. Ka-uncles, may silencer na siya. So lalagyan natin ng scope. Tapos i-test natin. Yung nga pala, ikabit natin ang kanyang under railing. Kasi kasama yan sa sa package na bili niya sir. Under railing. So meron tayo 20mm. Kapag yung under railing mo si 20mm, pasok yan. Basta standard yung railing. Kapit na natin. Yan, ang ganda. Pasok. Dagdag pogi. Tapos kabitan mo ng bipod. Yung mga ka-uncles. So bigyan natin ng free si sir. Si sir, pangalan nun? Andrew Serenio. Ng sleeve, carbon fiber sleeve with end caps. Para mas pogi tingnan. Mas pogi tingnan yung unit kapag may nito. May sleeve. So, kakabitan natin. Yan. Kabitan natin yung sleeve. So available din yan sa ating online or direct message lang sa atin. Minsan kasi ito saktong 16mm lang, tapos yung barrel is 16.1 minsan. Kaya yung ginagawa pa to, hinuhuning pa nila, kaya yung butas o reamer nyo lang.
check natin. Ayan, sakto. Sakto, maganda. Sakto. Yun siya. Sakto din. So, ulitin natin. Sukatan natin. Para putulan natin. Itong carbon fiber sleeve kasi is 500 millimeter. Ito, 24 inches. Actually, hindi yan malayo yung ano yan. Tapos, yung barrel kasi, bawasan mo pa yung nakasalpak sa receiver. Tapos, salpak ng silencer. Kaya, sobra pa rin siya. Kahit 500 mm lang. Yan o, sobra pa siya. So, putulan natin. Sakto-sakto lang. Putulan natin konti. Try nga natin. mm. So pwede na yan. Piti na lang. Yan. Maganda, di ba? Pag meron siyang sleeve na carbon fiber. Mas maangas siya tingnan mga ka-uncles. Mas maangas siya tingnan. Ikabit na natin. Free na to, Sir Andrew. Hindi ko kasi dala yung blower, kaya ito na yung kinabit ko. Mas mura sana kung lang yung tawag nito, shrinkable tube. Price nito nasa kasama yung end caps nasa 1,800. Ayan, tulong din yan sa vibration ng barrel. Matibay itong carbon fiber sleeve. Nakakatulong din yan sa accuracy. Lalo na pang yung barrel mo is brass barrel. Papansin ko mas mas magalaw siya kapag malakas yung power mo. Ang malagyan ng ganito para siyang detuner. Nag-absorb din siya ng vibration. Yan. Mas pogi siya tingnan, mas maangas siya. Mga ka-uncles. Nabuo na natin, diba? Mas pogi siya kapag meron siyang carbon fiber sleeve. So yan, mga unit natin may bipod na siya, napaka-pogi. So pictorial muna tayo bago natin i-test. So shout out sa iyo, Sir Andrew Sereño from taga saan ba yun? Check natin na kayong address. From Kidapawan City, Andrew Sereño. Ganda ng unit mo, sir. Nag-away na siya ng misis niya. Binura yung mga mensahe. So, ganun talaga, mga ka-uncles. Kailangan natin magpaalam sa mga misis natin bago bumili. So, hindi naman siya nakakahinayang kasi ito full CNC made stainless ang kanyang internals. Pwede mo naman itong pamana sa mga anak mo, mga apo mo. Hindi man siya nasisira. Madalas namang maintenance ng isang PCP sa mga o-ring. So ngayon, pictorial muna tayo. Uncles, simbolo natin ang unit ni Sir Andrew Sereño from Kidapawan City. So yan, picture muna tayo para gawin nating thumbnail sa ating YouTube. Test natin, turo mo natin kung paano gamitin ang magazine. Turo muna natin kasa. Paglagay ng pilit nito mga ka-uncles, tanggalin muna natin ulit-ulit yung video natin kasi minsan ganun pa rin nagtatanong yung mga buyer natin paano magkarga ng isang magazine.
ng pilit. Yan mga ka-angkles, ikutin nyo lang. Ito kasi caliber 22, 10 rounds. May arrow naman yan, ikutin nyo hanggang sagad. Yan, pipitik yan. Tapos lagyan nyo na ng pilit para mag-relax siya. Lagay na, tapos lagay na pa isa-isa. Huwag na kayong mag-how much dito mga ka-angkles, kasi napapansin pa rin natin, hindi yata pinapanood yung mga videos natin. Ganun pa rin mga how much, lahat ng comment nag-how much. Hindi tayo nagre-reply ng how much mga ka-angkles sa comment kasi masyadong stricto yung Facebook, YouTube, yan. Na tayo, community standard tayo. Kung gusto nyo bumili, direct message na lang kayo sa ating Facebook page, o kaya sa ating mga Facebook accounts. Pwede nyo na i-check out sa mga blue basket natin, saka orange basket, Lazada, Shopee. Nandun naman. Kung gusto nyo mas mura, mas maganda, mas mainam kung sa Facebook page natin, o kaya kay Chuelasin. Nandun naman yung link sa description below, ilalagay natin yan. Kaya dun nyo na rin i-check out. So, yan, di ba? Madali lang naman. Tapos paglagay ng pellet, kasahan nyo lang. Tapos kabit nyo na. Napakadali lang. Tapos good to go na. Yan. Halimbawa, pagkasa mo, hindi sumabit, ayun, nakulang kayo ng kasaba. Kasi kung ikakasa nyo ulit, madoble yung pellet. Yung gagawin nyo lang, huwag nyo na ikasa, kung alanganin kayo, hindi sumabit. Tapos pumasok yung pellet, dito kayo magkakasa sa kanyang decacker para hindi na madoble yung pellet sa loob. Pagka maya, maipit pa, mahirapan na kayo magtanggal. So, yan mga ka-angkles, i-test natin ang kanyang accuracy using AC barrel, steel barrel yan mga ka-angkles. 12 grooves na choke type ang competition grade ang barrel na kinabit natin. Napakaswerte mo sir. Kala ko kasi meron pa akong stock na AC, normal AC barrel na 12 grooves choke type na pala natira. So medyo mas mahal siya ng konti, mas mahal siya sa normal AC barrel natin. So i-test natin ang kanyang accuracy. Ang ganda nito, ang ating unit is adjustable ang kanyang power, kaya kung magpalit ka ng barrel, mas madali siyang i-tuning kasi adjustable ang kanyang power. Check natin ang accuracy, kung gaano ka-tight ang kanyang groupings. Yan yung importante sa mga unit natin. Quality ang receiver, CNC made pa, hindi siya mano-manong gawa. Quality, tapos appearance, maganda rin, pasadong pasado. Tapos yun napaka-importante, yung accuracy. Kung ano naman yung maporma yung unit mo, kung hindi naman siya accurate tumama. Yan, gagawa tayo ng butas mga ka-angkles. Moving target yan. Moving target. Gagawa tayo ng butas. Gawa tayo ng butas. Tapos yan, susundan natin. Check natin yung kayong groupings, kung gaano siya ka-accurate. Moving target siya. Yan, gumagalaw. Medyo magalaw siya mga ka-angkles. Second shot, moving target. Yan, magalaw siya. Yan, dikit lang. Nakas yung unit. So, hindi siya nakasero. Ano natin, adjust natin. So, dikit-dikit lang ang kanyang pilit mga ka-angkles. Moving target pa. Gumagalaw. Yan mga ka-angkles, pilit to pilit. Isang butas lang. Doon pa rin siya tumama. Galaw. Magalaw ang ating target mga ka-angkles. Kaya timpo-timpo lang. Yan mga ka-angkles.
Napakaganda tumama. Zoom pa ba to? Maganda tumama. Yan, magalaw pa yung ano natin, lamisa. Maganda tumama ng unit sir. Isang butas lang yan, pang ilang shot na tayo, pang 5. Yan mga ka-uncles. Isang butas lang. Ang lumalabas. Pang ilang shot na to. Yun, wala. Hindi mo na makita kasi isang butas lang siya mga ka-uncles. Pilot lang. So, napakaganda. Yan mga ka-uncles, lumalaki lang yung butas. So, hanap tayo ng bunga. Ito. Yung malit na bunga na yan. Tayo natin patamaan. Yan. Butas. Patamaan natin ang kanyang tangkay para mahulog siya. Tapyas lang. Wala na. Yan mga ka-uncles. Ay ganda, tumama. Napaka-accurate ng ating unit. So sa pellet tray naman tuturo natin paggamit ng pellet tray. So malaman mo naman yan kapag wala na siyang bala, matigas na siya. Ano, tigas na. So, dito na yan tumatama sa sa plastic. So sa pellet tray ganun din. Pasa mo lang tapos kabit ang pellet tray. Masikip pa. Yan pellet tray. Kasa mo lang. Tapos lagay pellet. Yan. Yan. Tapos putok na. Madali lang mga ka-uncles. Lakas. So mga ka-uncles, ang unit mo sir, Andrew Sereño, hindi kasama yung scope. Ayan. So see description below ng mga ka-uncles, ando yung mga link ng mga shops natin, Facebook page, sa Facebook accounts. Huwag na kayo mag-comment sa comment. So ulitin natin, review. Full sense image, stainless internals, Phoenix X multi-shot receiver with AC barrel na choke type, 12 grooves, and Taiwan regulator. All safe, 0.42 liters. Then silencer 6 inches, dual type, under railings, adjustable cheek rest. Yan. Na pwedeng ibaba yan. Yan, tapos pwedeng iklian. Tapos pag gusto mong kabitan ng collapsible, pwede din siya. So ayan. So hanggang sa muli na video natin mga ka-uncles. Paki-subscribe na lang at paki-click nyo yung notification bell para mag-updated kayo sa mga bagong videos na gagawin natin.